at dahan-dahang inukit ang tamang sukat ng mga ngipin nito. Paulit-ulit niyang sinubukan ng susi patungo sa kandado. So ayun, what's up mga idol, magandang gabi na naman sa atin at panibagong gabi naman ng mga hindi pangkaraniwan at mga kakaibang mga kwento. Bali mga idol, kung gusto niyo pala ng mga ganitong klase mga content ay please subscribe to our channel para maging updated ka kapag may mga bago tayong mga videos at para maihatid ko rin sa inyo yung mga trending at yung mga napapanahong mga videos sa mundo ng internet. So ang papanoorin natin ngayon mga idol ay ito. Paano siya gumamit ng papel upang tumakas mula sa kilabot na kulungan. Bali, napakaganda ng story nito mga idol. Mahigpit na kulungan nito mga idol at hindi biro yung mga ginawa niyang mga plano. So, papanoorin natin. 1979, chinek pa ng rumorondang gwardya ang selda ng dalawang magkaibigang nakakulong sa isang maximum security prison sa South Africa. At nang makita niya na tahimik lamang na natutulog ang mga ito sa loob ng selda ay kaagad siyang nagpatuloy sa kanyang pagroronda. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na sa mga oras na yon ay abala na pala ang magkaibigang ito sa kanilang tila imposibleng pagtakas mula sa notorious na kulungan na ilang buwan na nilang pinaghandaan gamit ang diskarte, lakas ng loob at papel. Paano nila ito nagawa? Ito ang kanilang nakakabilib na true story. Bali, ito mga idol ito ay notorious na kulungan at hindi basta-basta makatakas dito dahil napakahirap, ang daming pinto at maliban sa mga pinto na napakarami ay iba't ibang uri din. Mayroong mga sulit na bakal, mayroong mga rehas at iba-iba mga idol. Napakahirap lusutan ng mga kulungan ito at napakaraming pinto. Mr. Ikinulong ang magkaibigang Tim Jenkin at Stephen Lee sa notorious na Pretoria Central Prison sa South Africa noong 1978 dahil pinagbintangan silang mga terorista ng mga otoridad matapos magwelga laban sa apartheid na isang malupit na sistema sa kanilang bansa ng segregasyon sa pagitan ng mga native na Afrikano. Napagbintangan lang sila na terorista at ng mga puting South African. Parehong white South African sina Tim at Stephen, subalit hindi sila sang-ayon sa pang-aapi sa mga native African ng mga namumuno sa bansa. Kaya aktibo ang dalawa laban sa racial segregation at ito pala ang naging mitsa ng pagkakakulong nila ng 12 years sa nasabing maximum security prison. Notorious ang Pretoria noon dahil sa mga nakakulong ritong mga political prisoner kagaya ng magkaibigang Tim at Stephen. Ngunit ang hindi alam ng mga otoridad, walang planong tumagal sa loob ng kulungan ng magkaibigan at desidido silang tumakas mula dito anuman ang mangyari. Subalit ang pag-eskapo mula sa Bali mga idol, kung ano yung mga ideya o kaya mga reaction ninyo, pwede nyo gamitin yung comment section natin at para mabasa ng mga viewers din natin. Sa Pretoria Central Prison ay hindi magiging madali. Ang kulungan ay pinalilibutan ng nagtataasang mga metal na pader at tila imposibleng akyatin dahil 24/7 na nagpapatrolya ang mga armadong gwardya sa taas. Nakakalat din ang mababangis na guard dogs tuwing gabi na kayang-kayang lapain ang kahit sinong preso na magtatangkang tumakas. Pero hindi ang mga pader, mga gwardya o kahit na ang mga trained na aso ang kailangang problemahin ni Tim at Stephen. Habang dinadala ng mga jail guard si Tim Jenkin at Stephen Lee papunta sa kanilang mga selda, nalula sila dahil sa dami ng dinaanan nilang mga nakakandadong pinto. Ilan rito ay gawa sa mabibigat na bakal, ang iba naman ay gawa sa mga rehas, habang meron namang mga pinto na gawa lang sa kahoy. Kahit bago pa lang silang salta sa kulungan, nagsimula na kaagad si Tim at Stephen sa kanilang kaabang-abang na prison escape. Sinuri nilang mabuti ang mga matataas na bakod at baka meron silang makitang mga oportunidad roon. Ayan, sa daily activities nila, talagang inaaral na nila yung pasikot-sikot yan. Lahat ng mga political prisoner ay nasa magkakatabing selda sa pangalawang palapag ng Pretoria. Dahil doon, talagang hindi naman sila pupwedeng gumawa ng underground tunnel upang tumakas. Ang tangi posible nilang lagusan tungo sa kalayaan ay walang iba kundi ang hindi mabilang na mga nakalak na pintuan sa loob ng kulungan. Sakto namang may angking talento si Tim Jenkin na magbukas ng mga kandado gamit lang ang mga wire upang manipulahin ang mekanismo nito. Kaya naman napagtanto na magkaibigan na meron silang malaking tsansa na makaalis sa masalimuot nilang sitwasyon. Pero bago man nila mabubuksan ng mga pinto sa loob ng kulungan, kailangan nila munang lagpasan ang kandado sa pinto ng kanilang selda. Hindi lamang isa kundi dalawang bakal na pintuan. Paano nila ito gagawin? Gayoy wala naman silang tools. Biglang pumasok sa kokote ni Tim ang isang ideya.
Dali-daling kumuha si Tim ng maliit na papel at ipinasok ito sa kandado ng rehas na pinto. Gamit ang papel, malalaman ni Tim ang sukat at haba ng gagawin niyang susi upang mabuksan ang kandado. Ng mga panahong yun, hindi pa masyadong komplikado ang mga ganitong uri ng kandado. At dahil sa talento ni Tim, gamit lamang ang papel at lapis, ay madodrawing niya ang forma ng susi para sa kandado ng kanyang selda. Ngunit ang kailangan niya namang gawin ngayon Angas, no? Sa papel lang. Tindi. ay kung paano niya bubuuin ang pisikal na susi. Tila isang oportunidad na yata na destino si Tim at Stephen sa carpentry dahil naisipan niya na gagawa siya ng susi gamit ang mga tira-tirang kahoy sa workshop. Nang ipaalam ni Tim sa kanyang kaibigan ang kanyang plano, una ay hindi naniwala si Stephen na mabubuksan nila ang kandado gamit ang kahoy na susi. Pero wala din namang mawawala kung susubukan nila yon. Sa loob lang ng isang linggo ay tagumpay nilang nagawa ang naturang susi. Subalit meron lang silang maliit na problema. Kinakapkapan ng mga gwardya ang mga preso na nanggagaling sa workshop. Kaya magiging pahirapan ang kanilang pagpuslit sa ginawa nilang susi. Buti na lang at pinapayagan silang magdala ng termos sa loob ng workshop. Pero kahit na Ayan, dyan niya siguro ipupuslit yung susi. ganun, ay sinusuri pa rin ng mga gwardya ang laman ng termos kapag aalis na sila roon. Habang tinitingnan ang kanyang dalang termos, nadiskubre ni Tim na natatanggal pala ang ilalim na parte nito. Isang perpektong lugar na pwede niyang pagtaguan ng maliit na susi habang pinupuslit ito nang hindi na mamalayan ng mga jail guard. Maswerte talaga at walang napansin na kakaiba ang gwardya habang sinicheck ang termos na may lamang kape ni Tim. Kaya tagumpay siyang naipuslit ang susi. Dali-dali itong bumalik sa kanyang selda upang subukan ang kanyang imbensyon sa kandado. Ngunit laking pagkadismaya niya nang hindi umubra ang susing di kahoy. Gayunpaman, determinado pa rin si Tim. Sinubukan niyang i-adjust ang forma ng susi at dahan-dahang inukit ang tamang sukat ng mga ngipin nito. Paulit-ulit niyang sinubukan ang susi patungo sa kandado hanggang sa huli niyang pagpihit rito. Sa wakas ay tumunog na ang lock. Ngunit ang pagtanggal sa kandado sa rehas na pinto Nakagawa na siya ng isang susi. ay simula pa lamang ng kanyang mga kakaharaping problema. Kasunod nito ay ang paghahanap naman ng paraan kung paano niya bubuksan ang pangalawang pinto na gawa sa solid na bakal na di hamak na mas matigas at mas mahirap buksan kumpara sa naunang pinto. Ang mas malala pa, nabubuksan lamang ito mula sa labas. Pero naisip ni Tim na hindi naman talaga imposible na ma-unlock ang kandado sa naturang pinto dahil merong maliit na bintana roon. Pero ang problema naman ngayon ay hindi maaabot ng kanya mga kamay ang mga kandado mula sa loob ng selda. Pero bago ang lahat ng yan, kailangan niya munang makabuo muli ng tamang susi para sa pangalawang pinto. Kagaya ng una niyang ginawa, sinusukat niya ang dimension ng kandado gamit ang papel tuwing Biyernes kung saan pinapayagan silang makalabas sa tapat ng kanilang selda upang maglinis at unti-unting bumubuo ng susing gawa sa kahoy doon sa workshop. Buti na lang rin at suportado si Tim ng kanyang mga kapwa bilanggo kaya maraming nagmamatsyag para sa kanya Tindi naging lookout niya yung mga kasama niya, no? upang maiwasang mapansin ng mga jail guard ang kanyang ginagawa. Pagkalipas ng ilang araw ng matyagang paggawa ng susi, sinubukan na nga ni Tim ang kanyang pangalawang imbensyon sa metal na pintuan habang abala ang mga gwardya at ibang mga preso sa paglilinis sa kulungan. Sa muli ay saktong-sakto ang hugis ng kanyang susi at maghihintay na lang siya ng tamang panahon para rito. Subalit bigla na lang kinabahan si Tim nang mapagtantong nanatiling nakalak ang kandado kahit ilang beses na niya itong pinihit. Dahil malapit nang bumalik ang mga gwardya, napilitan si Tim na bumalik sa kanyang selda at ipagpasa Diyos na lang ang sitwasyon ng kandado. Kapag Ano muna siya, nagre-relax-relax. Kumbaga, pitik-pitik lang yung trabaho niya, mga idol. napansin ng mga gwardya na mayroong kakaibang nangyari, tsak, mapupurnada lahat ng kanilang pinaplano. Sa kabutihang palad, hindi nagsuspitsya ni kahit na konti ang mga jail guard at nanatiling ligtas ang sikreto ni Tim. Doon naman sa problema kung paano nila bubuksan ang pinto mula sa labas, nakaisip na naman si Tim ng isang kamanghamanghang solusyon sa pamamagitan ng kanilang mga walis. Pinapayagan ng mga bilanggo na magdala ng walis sa loob ng kanilang mga selda. Gamit ng kanyang walis, lilikha si Tim ng isang handle para sa kanyang susi habang tinatangkang abutin ang kandado na nasa labas ng pinto. Gamit ang kanyang mga likha, inilabas ni Tim ang kanyang kamay sa maliit na bintana ng pinto at dahan-dahan na minanipula ang kandado habang matyaga namang naging lookout si Stephen sa mga gwardya. Matapos ang napakaraming trial and error, sa wakas ay naipasok na rin ni Tim ang susi. Subalit ang kanyang pagka-excite ay napalitan ng kaba nang bigla na lang hindi ito gumana.
Upang masolusyonan ito, inadjust niya muna ng konti ang susi bago ito ibinalik sa kandado. Gabi-gabing sinusubukan ni Tim na ipasok ang susi at bawat beses na pumapalpak ito ay inuukitan niya ito base sa mga marka na naiiwan sa naturang susi. Sa loob ng 2 buwan, hindi ito tinigilan ni Tim Jenkin hanggang isang araw, sa wakas, ay matagumpay na niyang nabuksan ang kandado. Hindi maipaliwanag ni Tim ang saya na kanyang nadarama ng mga sandaling yon. Lalo na't alam niyang mayroon na siyang 2 susi na makakabukas. May dalawa na siyang susi, yung isa yung para sa unang pintuan, tapos yung pangalawa ayun yung sa sulid na bakal na pinto. Sa 2 magkasunod na pinto patungo sa kanyang pagtakas sa Pretoria Prison. Meron pang pangatlong pinto na nakaharang upang makababa sila sa first floor patungo sa main entrance. Ngunit sa tila swerteng pagkakataon ay gumagana pala rito ang kanyang pinakaunang susi na nilikha. Kaya naman laking galak ni Tim dahil hindi niya kailangan pang bumuo muli ng pangatlong susi. Nung una, balak talaga ni Tim at Stephen na maghukay ng tunnel sa gitna ng yarda o di kaya ay akyatin ang nagtataasang mga pader. Ngunit malaki ang tsansa na makikita sila ng mga gwardya o di kaya ng mga guard dog. Kaya naman naisip ni Tim na tumakas sa Pretoria sa pamamagitan ng paglabas sa main entrance kung saan wala masyadong nakabantay na jail guard at wala ring aso. Alam ni Tim na kaya niyang gumawa ng kahit na anong susi kahit sa napakaraming pinto at sa paraang ito mas magiging madali at ligtas ang kanilang pag-iskapo. Napagkasunduan ng 2 magkaibigan ang suhestyon ni Tim, ngunit kailangan muna nilang malaman ang landas na kanilang tatahakin. Una, kailangan nilang malaman kung ilan at kung ano ang mga pinto na haharang sa kanila. At pangalawa, kailangan nilang ischedule ng maigi ang kanilang pag-alis nang sa gayon ay wala silang makakasalubong na gwardya. Sa pagkakataong ito, si Stephen naman ang gagawa ng paraan upang makuha ang mga kakailanganin nilang impormasyon. Isang araw, nagpanggap si Stephen na masakit raw ang kanyang ngipin at hindi na niya kaya ang iniinda niyang kirot. At dahil wala namang dentista sa loob ng Pretoria, hinatid muna ng mga jail guard si Stephen sa clinic na nasa labas ng piitan habang iniiskorta ng mga gwardya. Yan, inano niya na yan. Talaga minamaster niya na yung mga susunod niyang mga hakbang at saka yung mga pinto na madadaanan nila. Binibilang at inoobserbahan ni Stephen ang bawat pinto na kanilang dadaanan. Base sa kanyang naaalala, kailanganin nilang dumaan sa 10 pintuan bago marating ang main entrance ng kulungan. Sa kalagitnaan ng kanilang pagpaplano, nagkaroon ng bagong kakuntsaba si Tim at Stephen. Si Alex Mumbaris na nahatulan ng 4 na life sentence sa kulungan. Nang mga sandaling yon, 3 Grabe, 4 na life sentence, no? pinto pa lang ang nasusubukang buksan ni Tim. Kailangan pa niyang suriin ang mga kasunod na pinto. Ngunit ibig sabihin naman ito ay mas lalo siyang lalayo sa kanyang selda at mas mataas rin ang posibilidad na matsyempohan siya ng mga gwardya. Tuwing gabi, napansin nila na isang gwardya lang ang nakatoka sa loob ng selda kung saan nakakulong sina Tim. Pero naging kabisado na ng mga bilanggo ang galaw ng gwardyang ito. Magpapatugtog ito ng music sa kanyang opisina, narinig naman sa buong Pretoria. At kapag natapos na ang awitin, mag-uumpisa ng roronda ang gwardya sa mga selda. Gagamitin itong oportunidad ni Tim para bumaba sa unang palapag at subukan ang pang-4 Pati oras, talagang pinag-aralan nila ng oras kung kailan namamahinga o kaya roronda yung guard na pinto. Kagaya ng mga dati niyang ginawa, susukatin niya muli ang kandado gamit ang papel. Ngunit sa pagkakataong ito, matapos ang ilang buwan ng paulit-ulit na pag-ukit, naging eksperto na si Tim. Mas madali na siyang nakakagawa ng mga susi at sa unang pagtangka pa lang ay tagumpay na niya itong nabuksan. Kung naging madali ang door number 4, salungat naman ito ng 5 pintuan. Mayroon silang bagong kakaraping problema dahil ang door number 5 ay katabi lamang ng opisina ng mga gwardya. Pero dahil nga kabisado na nila ang schedule ng gwardya na naka-duty tuwing gabi, pwede nang puntahan ni Tim at Alex ang 5 pinto habang tumutunog ang music at ang gwardya ay nagre-relax sa opisina. Meron lamang silang 10 minuto para gawin ang mga dapat nilang gawin at kailangan na nilang bumalik sa selda. Abay kung siniswerte nga naman sina Tim at Alex, gumagana rin pala ang susi ng door number 4 para sa door number 5. Subalit nang marating nila ang pang-6 na pinto, tila ba kakaiba ang forma nito kaysa sa mga naunang pinto. Sinubukan ni Tim ang lahat ng dala niyang susi, ngunit walang ni isa sa mga ito ang gumana. Pumapatak na sa mukha ni Tim ang pawis at kitang-kita na ang nginig sa kanyang mga kamay dahil sa tensyon. At matapos ang ilang minuto, napagdesisyonan nila na bumalik muna sa kanilang mga selda. hindi nila natapos.
Muntik pa nga nilang makasalubong ang jail guard pero buti na lang at bahagya na silang nakalagpas sa mga pintuan nang makabalik ang rumorondang gwardya sa kanyang opisina. Pagkatapos ng araw na yun, hindi pa rin mapakali si Tim. Determinado siyang mabuksan ang lahat ng pintuan at gigil na siyang makatakas. Hindi na siya makatulog sa kakaisip ng paraan paano niya maa-unlock ang pang-anim na pintuan hanggang pang-10. Iba talaga ang forma ng pang-anim na pinto. Kaya naman naisipan ni Tim na gumawa ng bagong susi. Isang universal na susi na kayang buksan ang kahit na anong kandado. Matindi, universal talaga, no? Universal. Gamit ang mga metal wire at kahoy na handle, nakabuo si Tim ng isang disenyo na swak sa kahit anong lock dahil gusto na niyang buksan lahat ng 10 pinto sa loob lamang ng isang gabi. December 11, 1979, dumating na rin sa wakas ang araw na pinakahihintay ni Tim, Stephen at Alex. Ang araw ng kanilang makasaysayang pagtakas sa maximum security prison ng Pretoria. Nang araw na yon, labis ang nervyos na nadarama ng tatlo. Bago nila sisimulan ng pagtakas, sisiguraduhin muna nilang dala nila ang mga ninakaw nilang mga tools at mga damit na gagamitin nila sa labas at inayos muna nila ang kanilang mga kama na animoy may mga taong natutulog gamit ng mga lumang uniforme ng preso na hinugis nilang tao sa ilalim ng kumot. Parte rin ng kanilang plano ay ang pagputol sa kuryente upang dumilim ang mga selda. Isa sa mga tutulong sa kanila ay ang isa ring nakakulong na aktivista, si Dennis Goldberg, na siyang nangakong magdidistract sa mga gwardya. Kagaya Parang hindi sumama yung isang ano na yun, no? Isang preso na yun. ng dati, isa-isang binuksan ni Tim ang 2 pinto ng kanilang selda hanggang sa pang-4 na pintuan na nasa first floor. Habang rumoronda ang gwardya sa taas, dali-dali nilang pinutol ang circuit breaker ng kuryente ng kulungan at kaagad silang tumakbo patungo sa pan-5 pintuan na madali nilang na-unlock gamit ang susi para sa pang-4 na pinto. Kasunod na nito ang pinakamahirap na lock, ang door number 6 na gagamitan ni Tim ng kanyang special na susi na gawa sa metal na wire. Napractice na nila ito noon kaya nabuksan niya ang kandado ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos nun ay bumalandra sa kanilang harapan ang door number 7. Medyo madali lang ito kumpara sa iba kaya ginamitan lang Hindi, no, puro susi lang nagamit nila. Wala silang sinira. ito ni Tim ng mga simpleng tools kagaya ng kutsilyo. At kagaya naman ng dati, ang pang-8 pinto ay naiwang nakabukas. Ang pang-9 na pinto naman ay may kandado na pwedeng buksan ng susi na gawa para doon sa pang-4 at pang-5 pintuan. Ang pinakahuling pintuan, ang door number 10, na gawa lamang sa kahoy ay direktang magdadala sa kanila palabas ng kulungan. Ang huling challenge na haharapin ng 3 preso. Subalit wala ni isa sa mga susing dala ni Tim ang gumagana sa kandado nito. Buong akala ni Tim ay napaka-easy lang ito dahil nga gawa lang ang pinto sa kahoy. Subalit ito na yata ang pinakamahirap niyang suliranin. Kailangan niyang magmadali dahil anumang oras ay baka madaanan sila ng mga gwardya. Halos 20 minutes nang nakatenga si Tim, Stephen at Alex sa huling pintuan. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nabubuksan. Mas lalo silang nabahala nang bumalik na ang kuryente sa paligid at rinig na nila ang mga yapak ng gwardya na papabalik na sa kanyang opisina. Kaya't hindi na sila pwede pang umatras at kailangan na nilang tumakas ng gabing yon. Wala na silang ibang choice kundi ang subukang sirain ang lock. Ngunit ang problema naman ngayon ay baka marinig sila ng gwardya. At saka gabi kasi yun. Tahimik masyado yung paligid. Kunting kaluskos lang kahit nga mga yapak, rinig na rinig. Gawin pa man, ito na ang kanilang huling tsansa para makatakas at gagawin na lang nila ito kahit anuman ang resulta. Habang pinupukpok ni Alex ang kandado, binabantayan ni Tim at Stephen ang kanilang likuran para sa pagdating ng jail guard. Sa kabutihang palad, bigla na lang bumukas ang pinto at walang kahit na anino ng gwardya sa paligid. Ramdam na nila ang tagumpay ng mga sandaling yon at sa wakas, lahat ng kanilang pagpupursige ay nasuklian na. Ngunit kailangan muna nilang maging kalma. Nasa paligid pa rin sila ng Pretoria Prison at anumang oras ay baka habulin sila ng mga guard dog o mga jail guard. Kaagad nilang sinuot ang kanilang mga ninakaw na damit at dahan-dahang naglakad sa kalsada papalayo sa kulungan. Subalit sa kanilang paglalakad, napansin nilang mayroong 2 off-duty na gwardya na nakatambay sa malapit. Muli na naman silang kinabahan dahil siguradong mamumukhaan sila ng mga ito. Sa kabutihang palad, hindi sila pinansin ng mga ito. Pagkalipas ng ilang metrong paglalakad, sa wakas ay makakahinga na ng maluwag sina Tim, Stephen at Alex. Sino ba naman ang mag-aakala na makakatakas sila sa Pretoria Prison? Grabe, no? Itong prison nila ay mga high security prison yan siya eh.
habang isa-isang binubuksan ang 10 maximum security doors. Simula nang makatakas, nagpalipat-lipat na ng bansa sina Tim, Stephen at Alex. Nagkaroon sila ng isang kaibigan na ipinuslit sila papuntang Zimbabwe hanggang makarating sila sa Zambia, Tanzania, hanggang sa mamalagi na sila sa London, hanggang sa pagtatapos ng apartheid sa South Africa noong 1994 sa pagkakaupo bilang Pangulo ni Nelson Mandela. Totoong nakakamangha ang ginawang prison escape ng 3 South Africans na ito. Ang ilang buwang pagtatyaga gamit ang papel, lapis, kahoy, walis at sandamakmak na lakas ng loob ay nauwi sa isang matagumpay na pagtakas patungo sa kalayaan. Sa lupit at linis ng kanilang pagtakas, naging paksa ito ng maraming dokumentaryo, YouTube videos at isang pelikula na pinagbidahan pa ni Daniel Radcliffe, ang Escape from Pretoria, na pinalabas noong 2020 na base sa kanilang kagilagilalas na pagtakas. Kung nagustuhan mo ang video,